Sa pulsa video, ang salpukan ng pick-up at truck sa highway sa Davao City. Tumagilid ng truck sa lakas ng banggaan. Nadamay ang dalawa pang kotse at isang motorsiklo. Ang buong detalye ng karambolang yan, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Purong sulong pagpapaliban ng Senado sa presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara, kinadismaya ng prosekusyon. Neme sa Bilibid, pinadeport na dating congressman, hindi raw bibigyan ng VIP treatment. Pinuri si Torre, outgoing PNP Chief Marbil, tiwala sa papalit sa kanyang bagong hepe. Magaling si Nix, magaling. I know he's better than me. Kinontra ni Senador Coco Pimentel ang desisyon ni Senate President Chis Escudero na ipagpaliban ang pagpresenta ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang tingin ng Senador, paglabag daw ito sa Senate Rules. Nauna sa balita si Mian Los Baños. Mian, pakikwento mo nga, paano ba ito na pagdesisyonan ng Senado? Yes, Bok, magandang gabi sa'yo. Nagkaroon nga kasi muna ng LEDAC meeting kahapon. Ito yung Legislative Executive Development Advisory Council kung saan pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos yung meeting kasama yung mga senador. At doon natukoy nga nila yung 12 urgent at priority bills sa tingin ng Senate President Chis Escudero dapat munang aksyonan ng Senado. Maipasa man yan o matakil. Tingin niya yun ang dapat na mauna kesa nga yung pag-aasikaso dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahilan kaya inurong muna yung pag-convene ng impeachment court dapat from next week ginawang next week. After nung LEDAC meeting kahapon, sumulat si Senate President Escudero kay House Speaker Martin Romualdez kung saan sinabi nga niya na from original June 2 na pag-report out ng prosekusyon ng articles of impeachment and then June 3 convening of the impeachment court, i-move yan to June 11. Lahat yan yung last session ng itong last session for the 19th Congress ng Senado. Kasi ang sinasabi Bok ni Senate President Escudero, mas mahalaga na ipasa muna at itakil muna yung mga panukalang batas dahil ito yung tutugon talaga sa mga pangailangan ng taong bayan. Bok. Okay, Bok, pero ano-ano ba dapat ang asahan natin sa June 11? Yung dapat Bok na mangyayari sa loob ng 2 araw, yung June 2 dapat na pagre-report out ng open session ng prosekusyon ng 7 articles of impeachment o mga reklamo na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte, mangyayari yan sa June 11. Kasabay na rin yan, yun kasi yung magti-trigger Bok yung pag-report out ng prosecution ng articles of impeachment. Pagkatapos yan, magko-convene na agad as impeachment court yung Senado and then manunumpa na rin yung mga senator judges o yung mga senador na yung senator judge, suot yung mga pinatahi nilang toga o robe. So all in one day, after niyan ay mag-a-adjourn na mismo yung session ng Senado, yung buong 19th Congress. And then pagbalik nila, yan yung araw ng SONA o ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo 20th Congress na yun, Bo. So ano naman ang sabi ng mga senador sa pagkakaurong ng presentation of Articles of Impeachment? May ibang suportado Bok yung naging desisyon ni Senate President Escudero. For example, sa Senator Amy Marcos, sabi niya dapat naman talaga unahin yung mga priority bills kasi yan yung makakatulong sa taong bayan kesa daw yung impeachment trial na sabi niya ay puro pamumulitika lang. Nanindigan din si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi naman nila inaabandula yung kanilang trabaho o kanilang constitutional duty para asikasuhin at harapin yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Pero sabi niya, ang pangunahing mandato talaga nila ay gumawa at magpasa ng mga batas. Bok, narito yung bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Kailangan natin na prubahan yung mga panukalang batas that will lead down to the benefit of our people. Siyempre, that will take precedence. Bok, si Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi siya sang-ayon sa naging desisyon ni Senate President Escudero. Tingin niya, violation yan ng Senate rules. Kasi anya, base sa Senate rules, kapag nagsabay ang legislative agenda at ang impeachment, dapat unahin yung pagtalakay sa impeachment case na kung sino mang in-impeach na opisyal. Kasi kung si Senator Coco Pimentel ka at tatanungin, dapat noong Pebrero pa pinagulong yung impeachment trial. Sabi rin ni Senator Pimentel, sayang yung 8 araw from June 2 to June 11 kung mako-convene na sana by June 2 or June 3 yung impeachment
Court, meron ng 8 araw para magsimula na yung pagbibigay ng summons kay VP Sara Duterte at mag-uumpisa na rin siyang makasagot as impeached official. So, Bok, ang mangyayari sa Lunes sa pag-resume ng sesyon ng Senado ay hihingan daw ng paliwanag ni Senator Pimentel si Senate President Escudero bakit kailangang i-move yung pag-convene ng impeachment court from June 2 to June 11. Bok? Yan ang ulat ni Mian Los Baños. Dismayado naman ang prosekusyon sa pagpapaliban sa presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Noong una sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng mga House prosecutors? Hindi nga naitanggi ng ilang House leaders at House prosecutors itong kanilang pagkadismaya dito sa pag-reschedule po ng presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakda kasi dapat ito sa June 2 pero naiurong po sa June 11. Para kay House Deputy Majority Leader at House Prosecutor, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, hindi po dapat dinelay ng Senado itong impeachment proceedings. Ang mangyayari po kasi dahil naurong ay hindi po makakapag-convene bilang isang impeachment court itong Senado sa June 12 dahil wala pong pasok Independence Day holiday. Ang mangyayari niyan, ang problema po ay hindi rin sila makakapag-oath o makakapanumpa bilang senator judges dahil sa June 13 po ay sine die adjournment na ng 19th Congress. Nauna nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na itong pag-delay nitong Articles of Impeachment o yung presentation ng Articles of Impeachment ay para po magbigay daan doon sa pagpapasa po ng mga nakabinbing pang mga priority bill sa Senado at gayon din yung pagkumpirma nga doon sa mga presidential appointments. Sinabi naman ni Defensor na tanggap nila ito nga mga dahilan nga ni Senate President Chis Escudero pero umaasa po sila na hindi na po ito mauurong pa muli dahil hindi na po ito makabubuti sa demokrasya ng bansa. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. I am disheartened because the delay has been long enough. It's very bad for democracy. It's not a good reflection of how the Senate wants to proceed with this impeachment trial. But I hope that they will uphold their constitutional duty to proceed with trial forthwith. Samantala, umaasa naman si House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na paninindigan ng Senado ang sinabi nito. Hindi ko alam kung tactic po nila yon pero may delay talaga. So we can't afford dramatic changes during po sa mga time na to. Umaasa yung mga kongresista na tanging ang mauurong lamang ay yung presentation ng Articles of Impeachment at hindi po yung mismong trial na inaasahang mag-uumpisa pagbukas po ng 20th Congress pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo. Ulat ni Marian Enriquez mula po sa Batasang Pambansa. Sa iba pang balita, bumuelta naman ang Malacanang sa birada ng abogado ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi kamakailan ni Atty. Nicholas Kaufman na si PBBM daw ang tunay na nasa likod ng pag-aresto ng ICC kay Duterte. Ang sagot naman ng palasyo, hindi alam ni Kaufman ang kanyang sinasabi. Wala raw alam ang abogado sa tunay na nangyari at sa nilalaman ng mga kaso laban kay Duterte. Inaresto at dinala sa The Hague si Duterte dahil sa kinakaharap niyang kasong crimes against humanity kaugnay sa madugong drug war. Is that you, Atty. Harry Roque, talking? Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Atty. Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Naniniwala ang halos 9 sa kada 10 Pilipino na dapat sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment complaint laban sa kanya. Yan pong lumabas sa survey ng Social Weather Stations or SWS. Tinanong ang mga respondents kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ni VP Sara matapos ang eleksyon. 93% ang nagsabi na dapat unahin ng bise ang mga pangangailangan ng bansa. Habang 88% naman ang nagsabing dapat harapin niya ang impeachment complaint, sagutin ang mga aligasyon ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. 86% ang nagsabing dapat mag-focus na lang ang bise sa sarili niyang plataforma. 81% naman nagsabing tumutok na lang siya sa trabaho at tigilin ang pamumulitika. Habang 74% ang nagsasabing dapat tigilan niya ang pambabatiko sa gobyerno. Payday Friday ngayon at kadikit na niyan po ang matinding traffic. Live mula sa Commonwealth Avenue, nauna sa balita si Dave Abuel. Dave, kamusta ang traffic at ang pagpapatupad ng NCAP? Kasabay ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan,
nagsisimula ng pumapal ang bilang ng mga motoristang dumaraan dito sa Commonwealth Avenue eastbound o papuntang Fairview ngayong hapon ng Payday Friday. Samantala, as of 3 p.m., umabot sa 647 ang bilang ng mga violator ngayong ikalimang araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kung titingnan ng mga numero, mas mababa ang mga bilang ng violators nitong Martes hanggang Huwebes kung ikukumpara sa unang araw o noong Lunes. Noong unang araw kasi umabot ng higit 1,000 ang mga violator habang nasa 800 hanggang 900 plus noong mga sumunod na araw. Ayon sa MMDA, ibig sabihin niyan ay mas dumarami ang mga motoristang pinipiling sumunod sa batas trapiko. Gayunpaman, may ilang motorista pa rin ang medyo nahihirapan sa pag-adjust sa NCAP tulad ng mga riders sa Commonwealth Avenue. Dagdag na 15 minutes daw sa travel time ang dulot ng siksikan na motorcycle lane. May pati rin ng Commonwealth, particular sa tapat ng Central Avenue na kailangan lumipat ng lane ng mga nakamotor dahil hindi magkatapat ang mas bagong pinturang motorcycle lane sa lumang linya. Bok. Dave, anong sabi ng MMDA tungkol dyan sa malabong marking na iyong nabanggit? Paano raw ang magiging hulihan dyan? Bok, ayon sa MMDA, mas magiging maluwag daw sila sa pagpataw ng penalty kung may problema sa road markings. Nilinaw rin ng MMDA na may pagkakataon na pwedeng mahuli at ma-penalty sa NCAP ang isang motorista gaya ng sunod-sunod na pag-beat ng traffic light. Ayon sa MMDA, kung sunod-sunod itong gagawin ng motorista sa magkakasunod na intersection na sakop ng NCAP, ganun din ang bilang ng kanyang penalty. Okay, Bok, meron bang nahuli na ang MMDA na nagtatakip ng plaka para malusutan yung NCAP na yan? Oo, Bok, isang motorista huling tinakpan ang plaka para makaiwas sa NCAP. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ng 90 days ang lisensya nito. Pinadalan din ng ahensya ng SOCOS order ang registered owner nito para matukoy kung sa mismo yung nagtakip sa plaka. Bok. Okay, Bok, ano naman ang mga natalakay sa pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA? Bok, sa usapin naman ng planong rebuild at pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA, nagsagawa ngayong hapon ng meeting ang mga opisyal ng gobyerno sa pangungunayan ni Transportation Secretary Vince Dizon kasama ang ilang grupo ng employers at samahan ng mga negosyong maapektuhan ng plano. Gusto kasi nilang malaman ang timeline ng proyekto at para din malatag na nila ang posibleng solusyon para mabawasan ang inaasahang epekto nito, Bok. Okay, Kapitang Sapayong, bakali pa rin yan. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Susunod, dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. wala raw VIP treatment sa Bilibid. At salpukan ng pickup at dump truck nagdulot ng karambola. Diyan na kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Tiniyak ng Bucor na walang VIP treatment kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na nakakulong na ngayon sa Bilibid. At live mula sa Muntinlupa, nauna sa balita si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan ni dating Congressman Teves? Hindi na nga tayo pinahintulutang makapasok doon sa mismong selda ni dating Congressman Arnie Teves. At kung nakita nyo sa aking likuran, ayan, nakasarado na yan ngayon dahil tapos na rin yung visiting hours ng mga kaanak or ng mga pamilya, ng mga detainee dito nga sa NBI Detention Facility dito sa Muntinlupa City. Pero ayon kay Attorney Ferdinand Topacio na siyang nakapasok doon sa selda nga ni Kong Arnie Teves ay maayos naman, may CR, may electric fan at meron din daw siyang isang kasamahan na hindi na pinangalanan kung sinong detainee yung kasama niya dito sa kanilang selda. Bok, anong susunod na hakbang ng kampo ni Teves? Bok, ayon sa kampo ni Teves, nakahanda silang harapin yung mga kasong isinampalaban sa kanya. Bagamat hindi na nga inisa-isa ni Attorney Topacio kung ano yung mga magiging hakbang nila, tiwala siya na masasagot nila lahat ng mga kasong kinakaharap ni Teves. Okay, Bok. Ang sabi ng anak ni Teves kinidnap daw ang kanyang ama. Ano ang sagot ng pamahalaan dyan? Yes, Bok, ayon sa PCO, bagamat kanya-kanya yung opinion daw, ay nirerespeto nila yung naging saloobin ng anak nga ni dating
Kong Arnie Teves. Pero tinutupad lamang daw ng gobyerno yung kanilang pagpapairal ng batas dahil nga may mga arrest warrant itong si Teves. Okay, schedule naman. Kailan ang bista o yung pagdinig ng mga kaso ni Teves? Bok, sa ngayon hinihintay pa kasi yung return of warrant. Tsaka pa lang magkakaroon ng schedule ng korte kapag natanggap na nga nila yung return of warrant para ma-schedule na yung magiging arraignment ni Teves sa kanyang mga kasong kinaharap. Okay, ulat ni Elaine Fulencio live mula sa Muntinlupa. Magre-retiro sa Lunes si PNP Chief Romel Marbil. Kumbiyansa si Marbil sa papalit sa kanya na si General Nicolas Torre na mas magaling daw sa kanya. Nanguna sa balitang yan si Brian Castillo. Brian, anong pinagkakabalahan ni General Marbil ngayong huling araw niya bilang PNP Chief? Naging abala pa rin nga itong si outgoing PNP Chief Romel Francisco Marbil sa kanyang last full working day bilang hepe ng pambansang pulisya. Ngayong araw, pinasanayaan niya yung ilan sa mga bagong renovate na pasilidad ng PNP, kabilang na itong PNP Museum at ang PNP Women and Children's Protection Center. Ngayong araw din, binuksan niya yung bagong bihes o bagong renovate din na lobby ng National Headquarters dito sa Campo Crame. Sinabi ni Marbil na lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na makapaglingkod sa PNP sa loob ng mahigit 3 dekada. Lalo na yung mabigyan pa ng pagkakataon na maging isang PNP chief. Hindi raw niya iniisip masyado yung kanyang iiwang legasiya dahil ang mas mahalaga sa kanya ay maipagpatuloy yung mga magagandang programang nasimulan niya. We change the internal system, we change all the policies. That reflects the new trend ng crime. Kaya hindi ko natatakot kahit anytime pwede kong palitan. Sa Lunes nga, June 2, nakatakdang magtapos yung panunungkulan ni Marbil bilang ika-30 hepe ng pambansang pulisya. Papalitan siya ni CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III. Sabi ni Marbil, matagal na rin niyang kilala itong si Torre at naniniwala siya sa kakayahan nito na pamunuan ang pambansang pulisya. Magaling si Nick, he can decide, he can do. Yun ang leadership na kailangan natin ngayon. And I guess that's a good decision na ginawa ng presidente natin. I know he's better than me. Hindi naman naniniwala si Marbil na isang political accommodation o reward lang para kay Nicolas Torre itong pagkakapili sa kanya bilang susunod na PNP chief dahil nga nakilala itong si Major General Nick Torre doon sa pangunguna niya sa mga operasyon na nag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging dito kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Gate ni Marbil, naniniwala siyang may magandang dahilan itong si Pangulong Marcos kung bakit niya pinili si Nicolas Torre at posibleng nakitaan daw ito ng leadership skill o kakayahan para pamunuan ng PNP sa ganitong panahon na kinakailangan ng kanilang hanay. Ulat ni Brian Castillo mula po sa Campo Crame sa Quezon City. Para sa nuunang balita sa sports, kasama po natin ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise. Salamat, Bok. Na-sweep ng Gilas Youth ang elimination round ng FIBA Under-16 Asia Cup Siaba Qualifiers. Pinakahuling tinalo ng Batang Gilas ang Team Malaysia sa score na 96-61. Unang quarter pa lang ay malaking lamang na ang nagawa ng ating mga pambato. Hindi na nila binatawan yan hanggang dulo at mamaya nga lalaban na sa finals ang Gilas Youth. Makakalaban nila ang Team Indonesia. Sakaling manalo, ito na ang magiging ika-6 nilang kampyonato sa Siaba Tournament. Susunod, exemption sa coding ng mga electric at hybrid vehicles pinag-aaralan ng tanggalin. At 4 na hold-upper nagpanggap na motorcycle taxi riders. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Posibleng hindi rin maging exempted sa number coding ang mga full electric at hybrid vehicles. Dumarami raw kasi sila at makadagdag lamang sa traffic. Nauna sa balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi pa man nagsisimula ang pagsasaayos ng EDSA, katakot-takot na traffic na ang kinakaharap ng mga motorista. Mas lalala pa raw ito kapag nagsimula na ang EDSA rebuild sa ikalawang linggo ng Hunyo. Ang isa nga sa mga solusyon ng gobyerno ang ipatutupad na odd-even scheme, kung saan 2 hanggang 3 beses na lang sa isang linggo maaaring dumaan sa EDSA ang bawat sasakyan, depende sa huling numero ng plaka nito. Kaya naman dumarami mga motorista na interesado ng bumili ng full electric o hybrid vehicles. Base kasi sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA,
exempted ang mga gantong sasakyan sa anumang number coding scheme na ipatutupad ng pamahalaan. It's not the motivating factor really to buy, no? Although it's an added factor kasi exempted sa coding ang EV, no? But technology itself really over the years have evolved, no? Kaya the market is accepting this technology, pure electric and hybrid electric vehicles. Naglalaro sa 600,000 hanggang 940,000 pesos ang pinakamurang hybrid at electric car sa bansa. Pero payo ng mga otoridad sa mga may balak bumili, hinay-hinay muna dahil pinag-aaralan na rin ngayon kung paano matanggal ang exemption na ito sa mga electric at hybrid vehicles. Sa tala ng Land Transportation Office, nasa mahigit 50,000 electric at hybrid electric vehicles na ang tumatakbo sa mga lansangan sa buong bansa. Ang kalahati nito nasa Metro Manila. Kaya kung masyadong marami ang mga ito, baka mabaliwala raw ang pagpapatupad ng odd-even scheme. Yun ang pinag-aaralan namin ni ED kung yan ba'y may discretion ng executive branch to qualify. So we'll see. Paglilinaw ng pamahalaan, hindi pa naman daw tapos ang paglalatag ng mga patakaran. Kaugnay sa odd-even scheme sa EDSA Rebuild, may 1 buwan pa raw na dry run na magsisimula sa June 16. Sapat na raw ito para makita ang mga dapat baguhin sa mga polisiya. Gerard de la Peña, News 5. Buhay pa ang New York Knicks matapos malusutan ng Indiana Pacers sa Game 5 ng Eastern Conference Finals. Nakalamang na ng double digits ang Knicks noong halftime pa lang at lalo pa nilang pinalakihan pagsapit ng third quarter. Sinubukan pa ng Pacers na humabol sa dulo pero may sagot ang Knicks sa bawat scoring run nila. Pinangunahan ni Jalen Brunson ang Knicks with 32 points. Naka-double-double, 24 points and 13 rebounds naman si Karl Anthony Towns sa kabila ng iniinda niyang knee injury. At yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Denise Tang. Narito mabilis sa pasada sa iba pang mga balita. Nagsalpukan ng magkasalubong na pick-up at dump truck sa Toril, Davao City. Sa lakas ng impact, tumagilid ang nasalpok na truck at nabangga ang 2 SUV at 1 motorsiklo. 2 ang sugatan sa karambola. Nagkaareglo naman ang mga sangkot sa aksidente. Inararo ng isang pick-up ang 5 tricycle na nakaparada sa Naik, Cavite. 2 ang sugatan. Base sa investigasyon, lasing ang driver ng pick-up. Hawak na siya ng mga pulis. Arestado naman ang 2 riding in tandem ng mga hold-up umano sa Makati City. Base sa investigasyon, nagpapanggap ang 4 na suspect bilang motorcycle taxi rider na pag-alaman ding dati na silang nasangkot sa illegal na droga at pagnanakaw. Tinutugis naman ang 3 kawatang nasa pool sa video na nilooban ng isang tindahan sa Baguio City. Nagnakaw ang mga salari ng mga produktong aabot sa 1,000 piso ang halaga. Gary De Leon, News 5. At yan ang malalaking balita sa oras na ito. Huwag pahuhuli, dapat una sa lahat.